Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. California, USA. Sa condo unit na pag-aari ng kanyang tiyuhin, tumutuloy si Javier. Nagkataong wala ito kaya solo niya ang unit. Ilang beses na rin siyang nakapunta roon noon para dalawin ito. May sarili na rin siyang susi na ibinigay nito para daw anumang oras na gusto niyang pumunta ay makakapunta siya. Kahit pa nga wala ito. Sa loob ng silid na kanyang inuupuhan, nagkalat ang mga bote ng alak na karamihan ay wala ng laman. Nagsimula siyang uminom sa mismong araw ng kasal ni Eliza. Lasing na siya. Sa pamamagitan ng alak ay pamamanhiri ng utak niya para hindi makapag-isip at wala na rin siyang maramdaman. Dahil kung hindi, si Eliza lamang ang palagi niyang maiisip at iyon ayaw niya. Pagod na siya. Ngunit ang puso niya ay masyadong sadista. Pilit nitong ibinabalik sa isip niya roon sa lugar kung saan ang kasal ng pinakamamahal niyang si Eliza ay kasalukuyang nagaganap. Tuluyan na itong mawawala sa kanya at kahit kailan ay hindi na itong mapapa sa kanya dahil tuluyan na itong kinuha ng tunay na nagmamay-ari dito. Noon pa ay naisip niya nang si Eliza ang kanyang prinsesa. Pinaniwala niya ang sarili na naghihintay ito ng prinsipe na akala niya ay walang iba kundi siya. Tama siya, naghihintay nga ito ng prinsipe pero sa kasiwiang palad hindi naman pala siya iyon, iba pala at ngayon dumating na ang tunay na prinsipe upang kunin ang kanyang iniingatang prinsesa. Mabuti na rin ang ganitong malayo siya, sabi niya sa sarili, dahil hindi niya mapapanghawakan ang maaari niyang gawin sakaling dumalo siya sa kasal nito. Baka pigilan pa niya ito, siya rin naman ang mapapahiya. Iyon ang dahilan kaya nagpasya na lamang siyang lumayo. Alam niyang sumama ang loob nito dahil hindi siya nakapagpaalam na hindi siya makakadalo sa kasal nito. Hindi naman siya masyadong napansin nito. Naging abala ito at madali nitong nakalimutan na wala siya roon. Pati ang sunod-sunod na tunog ng telepono ay hindi rin niya sinasagot. Alam niyang ang kanyang mami ang palaging tumatawag, ngunit ayaw muna niyang makabalita ng kahit na ano tungkol sa kasal ni Eliza. Pansamantala gusto niya munang kalimutan iyon. Muli na naman siyang nagbukas ng isa pang bote ng alak at mabilis na tinungga iyon. Ali, sambit niya. Halos mabaliw na siya sa isipang ilang sandali pa ay honeymoon na ng dalawa. Ali, oh shit, I don't want to think about it. God, please don't let me think about it. It's killing me. Hindi na niya napigilan ang tumangis dahil sa pinagsama-samang hinanakit, galit, pagkabigo at awa sa sarili. Matapos ang matagal niyang pag-iyak, ang pag-inom naman ng alak ang muli niyang hinarap. Gone was the girl whom he loved more than life itself. Gone was the sweet lady whom he dreamed of giving his name to. My baby is gone, bulong ng isip niya. Gone forever. Iyon ang huling mga salitang namutawi sa kanyang mga labi bago siya nakatulog. Isang linggo kung saan-saan nagpunta si Javier upang libangin ang sarili. Lakad siya ng lakad, pasyal ng pasyal, hanggang maaari ay ayaw niyang mag-stay sa kondo. Ayaw niyang marinig ang tunog ng telepono na padalas ng pagtalas ang pagriring. Gusto niya iyong iwasan dahil iyon ang nagsisilbing koneksyon niya sa masakit na katotohanan. Gusto niyang pagurin ang sarili at pagdating sa kondo, alak na naman ang kanyang hinahanap.
Nang gabing iyon ay nagising siya sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono. Wala sa loob na dinampot niya ang receiver. Huli na nang maisip niya ang kanyang ginawa. Nagsalita na ang nasa kabilang linya. "Javier, I know it's you." Bungad ng mami niya na agad niyang nabusesan. "So don't you dare hang up on me," babala pa nito. "Ma'am," ang tanging nasabi niya. "My God, Javier, where have you been? Alalang-alala na kaming lahat sa iyong bata ka. Tawag ako ng tawag dyan. Wala namang sumasagot ng telepono." Galit na sermon nito sa kanya. "Ma'am, please, don't start with me, Javier. Alam mo ba na ang kasal?" Hindi na nito natapos ang nais sabihin dahil kaagad na siyang sumingit. "Ma'am, listen. Kung babalitaan niyo lang ako ng tungkol sa nangyaring kasal saka na lang, okay? Please, I don't want to hear anything about it. Now you listen to me. You have to come back here now." Hindi natuloy ang kasal ni Ali. Hindi sumipot ang walang hiyang lalaking iyon. "What?" Gulat na tugon niya. Napaawang pa ang bibig niya dahil hindi siya makapaniwala. Nang araw ding iyon, agad nagpabook si Javier pabalik sa Pilipinas. Swerteng may hindi natuloy na pasahero sa pinakmaagang flight kaya siya naging change passenger. Ilang sandali pa ay sakay na siya ng eroplano pabalik sa bansa. Hindi siya mapakali sa kinauupuan niya. Gustong-gusto na niyang makarating agad sa Pilipinas. Hanggang ng mga sandaling iyon, hindi pa rin siya makapaniwalang hindi natuloy ang kasal ni na Eliza at Hendrix. "God, makakapatay ako ng tao. Walang karapatan ang lalaking iyon na saktan si Ali ng ganito." He cursed himself for not being there for her when she needed him the most. "Kung hindi sana ako parang tanga na tumakbo at naduwag." Paninisi niya sa sarili. "Sana'y sinagot ko na agad ang mga phone calls ko. I should have known what happened. I could have gone straight from home. I could have, shit, 1 linggo na ang nagdaan. Kumusta na kaya siya? Nagtataka kaya siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ako. I can never do anything right now. Not until home." Pagdating ni Javier sa bahay nila, agad niyang kinausap ang kanyang ina. Nagpasalamat na lang siya at hindi siya nito sinalubong ng sermon. "Ma'am, what happened? That bastard, bakit hindi siya sumipot? Kumusta na si Ali? Is she fine? Pwede ba iho? Isa-isa lang ang tanong. Abay, hindi kita masasagot ng sabay-sabay." Natatawang sabi nito. "Kung bakit naman kasi hindi mo sinasagot ang phone kapag nagri-ring?" Dagdag pa nito. "Ma'am, huwag mo na akong sisihin. I've done that already. You might just as tell me what happened." Well, hindi nga natuloy ang kasal ni Ali. Hindi dumating si Hendrix sa hindi malamang dahilan. Awang-awa nga kami sa batang iyon at galit na galit ang ninong Efren mo. "How is Ali?" "Well, definitely she's not herself. Nag-aalala nga kami dahil hindi man lang siya umiyak, ni hindi siya bumabanggit ng tungkol sa nangyari. Basta kinabukasan, pumasok na agad siya sa trabaho at doon niya isinubsob ang ulo. Mas mabuti pa ngang nagwawala siya o kaya umiiyak ng umiiyak kaysa naman yung ganitong hindi natin alam kung ano ang nasa loob niya." Ano ang sabi ng Ninang Gemma? Ang ninang mo ang iyak ng iyak. Hinahayaan na lang niya si Ali sa pagkimkim ng nararamdaman dahil nga sa awa sa anak. Ayaw namang magsalita nitong si Ali. Palagi niyang sinasabing she's fine. Batid niyang hindi nga maganda ang sitwasyon ng dalaga. Kilalang kilala niya ito. Kapag may problema ito, iniiyakan lamang nito. Pagkatapos ay wala na. Kilala niya itong iyakin. Sa panonood nga lang ng pelikula ay umiiyak na ito. Ngayon pa kaya na kailangan nitong ilabas ang sama ng loob. There's something wrong sa isip-isip niya. Ilang beses nang nagpabalik-balik si Javier sa bahay ni na Eliza, ngunit ni minsan ay hindi siya hinarap ng dalaga. Nararamdaman niyang ayaw siyang makita nito. Palagi itong ginagabi ng uwi mula sa trabaho. Hindi na siya nakatiis kaya pinuntahan niya ito sa opisina.
Nadat niyang pauwi na ang assistant nitong si Janice. Tinanong niya rito kung nasaan ang dalaga. Malungkot nitong itinuro ang private office nito. Bago ito umalis ay sinabi niyang siya na ang bahala kay Eliza. Nakaupo si Eliza sa swivel chair na nakaharap sa bintanang nakahawi ang kurtina at makikita ang iba't ibang ilaw na nanggagaling sa mga gusali. Mula ng araw na hindi natuloy ang kanyang kasal, sinubsob na niya ang sarili sa trabaho. Walang anumang emosyong makikita sa kanya. Wala siyang binanggit na kahit anong may kinalaman sa naudlot na kasal. Kinabukasan din ay agad siyang pumasok sa trabaho. Para bang agad niyang nakalimutan ang pangyayari. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi rin bumabanggit ng tungkol sa naganap. Parang nagkaroon ng piping kasunduan ang mga ito na hayaan na lamang muna sa kanyang pananahimik. At ngayon, sa unang pagkakataon ay hinayaan niya ang sarili na balikan ang mga nangyari. Masakit na hindi siya sinipot ni Hendrik sa araw ng kanilang kasal. Ngunit kung susuriin niyang mabuti, mas malaki ang porsyento ng naramdaman niyang relief. Hindi niya maipaliwanag kung bakit wala siyang naramdamang panghihinayang. Iyon ang kinagulat niya sa sarili. Nagagalit siya dahil wala siyang maramdamang panghihinayang. Nagagalit siya dahil iba ang binubulong ng puso niya. Akala ng mga tao, pati ng mga magulang niya ay nagluluksa siya sa panloloko at panghihiya sa kanya ni Hendrix. Ngunit ligid sa kaalaman ng lahat ang tunay niyang nararamdaman. Nasa ganun siyang pagmumuni nang marinig niyang bumukas at sumara ang pinto. Sa pag-aakala niyang bumalik si Janice ay hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Ngunit nagtaka siya ng ilang segundo na ang lumipas ay wala pa siyang nararamdamang anumang pagkilos. Napilitan siyang pumihit paharap para magulat lamang. Si Javier ang nalingunan niya at matamang nakatitig sa kanya. "What are you doing here?" Galit na tanong niya. "Hindi ka naman siguro magtatanong kung kumusta ang kasal. By now, alam kong alam mo na ang sagot diyan." Hindi ngumingiting dugtong niya. "Bakit, Ali?" Anitong nanatiling nakatayo malapit sa pinto. "Anong bakit? Bakit sinasayang mo ang panahon mo sa pagmumukmuk sa isang walang kwentang lalaki? At sino naman ang nagsabi sa iyong nagmumukmuk ako? Can't you see I get on with my life? Front mo lang ang pagiging matatag at confused. Deep with you, alam kong gusto mong sumigaw, umiyak at magwala. Bakit hindi mo ipakita ang tunay mong nararamdaman? Anong gusto mong gawin ko? Magkulong sa kwarto at hayaan ko ang sarili kong pagtawanan ng mga tao?" Napatayo na siya mula sa kinauupuan. "To hell with them. May karapatan kang magwala o umiyak dahil nasaktan ka." Humakbang ito palapit sa kanya. "Huwag kang matakot. Umiyak ka hanggang sa magluwag ang dibdib mo. Tapos ay magsimula kang muli. Ali, I'm here. I'll help you get through the pain. I don't believe you anymore. Iniwan mo ako sa araw na gusto kong naroon ka." Hindi na niya napigilan ang paglandas ng mga luha mula sa kanyang mga mata. "Wala kang pinagkaiba kay Hendrix. Pareho ninyo kong iniwan. Iniwan mo ako when I needed you most. That's not true, Ali. You don't know how much. Iyon ang totoo. Ipinagpalit mo ako sa trabaho mo." Nanginginig na usig niya rito. Nang ma-realize kong hindi darating si Hendrix, hinanap kita sa simbahan. Sabi ko sa sarili ko, makakaya ko ang lahat ng iyon basta naroon ka. Pero wala ka, iniwan mo ako. You promised to be there but you weren't there. Ali, I understand what you feel. No, you don't understand. Nangihinang unti-unti siyang napaupo. Agad naman siya nitong nilapitan. At kahit na nagpupumiglas, niyakap siya nito at hinilig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit at hapding nararamdaman niya. "It's all right, Ali. I love you, Ali. I love you so much. I wish I could make you understand that I didn't leave you." Bulong nito habang hinahalik-halikan ang buhok niya. Alam ni Javier na naririnig siya ni Eliza.
Sana ay maalis sa isip nitong iniwan niya ito. Dahil kahit kailan, habang siya ay nabubuhay, hindi niya iyon magagawa. Matagal sila sa ganung posisyon, hinayaan lamang niya itong nakahilig sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas bago ito nag-angat ng mukha. Nagkatitigan sila. Pinunasan niya ang natitirang luha sa mukha nito. Javier, take me home please. Yes babe, I'll take you home. Habang daan ay nakaidlip ito. Dahil malalim na ang gabi ay malamig na ang simoy ng hangin. Inihinto muna niya ang kotse sa gilid ng daan. Hinubad niya ang suot na jacket at ikinumot sa natutulog na dalaga. Pinagmasdan niya ito. Mababakas pa rin sa magandang mukha nito ang pagod sa nagdaang komprontasyon. Kung maaari lamang niyang akuin ang lahat ng sakit na nadarama nito ay ginawa na niya. Kung maaari lamang niya itong turuan kung sino ang mamahalin nito, matagal na sana niyang sinabi na siya na lamang ang mahalin nito. Dahil kung mangyayari iyon, sisiguruhin niyang hindi ito iiyak, hindi ito bibigyan ng sama ng loob. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito, dulot ng hangin. Wari na gustuhan naman nito ang ginawa niya at bahagya pa itong napangiti sa pagtulog. Ali, ako na lang sana ang minahal mo, bulong niya na tila gising ang kausap. Siguro kapag nangyari iyon, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Ipangangako ko namang mamahalin ka at paliligayahin kita. Akala ni Javier ay unti-unti nang nakakalimot si Alyssa. Ngunit madalas pa rin itong magbalagi sa opisina kahit gabing-gabi na. Kahit nga linggo ay pumapasok pa rin ito. Patuloy pa rin siya nitong iniiwasan at talaga namang ikinasasama niya iyon ng loob. 9:00 na iyon ng gabi. Malakas ang ulan. Nasa opisina pa rin siya dahil tambak ang trabaho niya. Hindi pa niya napag-aaralan ang site na pagtatayuan ng bahay ng kliyente niyang si Mr. Ong. Tutok na tutok siya sa kanyang trabaho nang tumunog ang cellphone niya. Hello? Javier, si Janice ito. Ano kasi? Lasing na si Ali. Hindi ko siya napigil. Ayaw niyang paawat eh. Kanina pa kami rito. Nagagalit siya kapag sinasabi kong pauwi na kami. Natatarantang sabi ng assistant ni Alyssa mula sa kabilang linya. Janice, nasaan ba kayo? Narito kami sa Rumor Bar. Okay, I got it. I know the place. Now listen, Janice. Huwag mong iiwan si Alyssa dyan. I'll be there in 5 minutes. Dali-dali na siyang pinuntahan ang bar na tinutukoy ni Janice. Pagdating niya roon, agad siya nitong sinalubong at itinuro kung saan nakapwesto si Alyssa. Janice, sige na, ako na ang bahala. Thank you ha at sinamahan mo siya. Matapos niya itong maisakay sa taxi, binilikan niya si Alyssa na abutan pa niyang umu-order na naman ng alak. Brad, wag mo nang kunin ang order nitong kasama ko. Iuuwi ko na siya. Pakibigay na lang ng cheat please. Baling niya sa waiter. Javier, ano ba? Yoko pa ngang umuwi. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako. Treat ko. Hik, sabi ng dalagang namumungay ang mga mata sa kalasingan. Nasaan ba si Janice? We're going home, okay? Matapos niyang bayaran ang cheat, binuhat niya na ito at hindi na nakapalagpa. Paglabas nila ay nabasa na silang pareho ng ulan. Pagkatapos niya itong ipasok sa front seat ng kotse, ay dali-dali na siyang umikot papunta sa driver's seat. Habang nagmamaneho siya ay galit na galit si Alyssa. Stop the car, Javier! Sigaw nito sa kanya. Ngunit hindi man lang siya natinag sa pagmamaneho. I said stop the car, damn you! Inihinto lamang niya ang kotse nang nasa tapat na sila ng bahay ng mga ito. Agad itong bumaba na mabilis naman niyang sinundan. Are you really out of your mind? Galit na sabi niya rito nang makapasok sila sa bakuran. Wala kang pakialam, pareho silang nagsisigawan at dahil sa lakas ng ulan, wala namang naistorbong kapitbahay. My God, Ali, do you think I don't care? Look at yourself. Sinisira mo ang buhay mo dahil lang sa isang walang kwentang-kwentang lalaki. Lahat kami ay nag-aalala na sa'yo. Kailan ka ba matatauhan na iyang lalaking iniiyakan mo
is not even worth a single tear. Kapwa na sila basang-basa ng ulan. Pwede ba, wag mo akong sermonan at turuan kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Look, wala na si Hendrix. I know, katulad ng pang-iwan mo sa akin, ni hindi mo nagawang magpaalam basta ka na lang umalis. Ano nga ba naman ang kasal ko kumpara sa trabaho mo? Umiiyak ng sumbat nito sa kanya. Alam mo ba na ang pang-iiwan mo sa akin ay mas masakit kaysa sa ginawang pang-iiwan sa akin ni Hendrix? All of a sudden, you did something disappearing act. How could you expect me to react? Magtatalon sa tuwa, ha Javier? Sabi nito sabay talikod. Pinigil niya ito sa braso. Hindi mo naiintindihan. Then how will you explain the fact na iniwan mo ako sa mismong araw ng kasal ko? Hindi kita iniwan, Ali. Umalis ako dahil ano? Umalis ako dahil mahal kita. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang saksihan na ikakasal ka na sa iba. Hirap na pag-amin niya na ikinagulat nito ng labis. Hindi na niya ito hinayaan pang magsalita. Kailangang malaman na nito ang nasa sa loob niya. Oo, Ali, mahal na mahal kita mula noon. Pero kinimkim ko iyon dahil alam kong hanggang pagtinging kapatid lang ang kaya mong ibigay. Minahal kita ng lihim. Ang tagol kong umasa na sana isang araw, ma-realize mong higit pa sa kaibigan ang nararamdaman mo para sa akin. Pero naglaho ang lahat ng pag-asang iyon nang ibalita mong pakakasal ka kay Hendrix. Akala ko'y kaya kong dumalo sa kasal mo, pero hindi pala ako ganong katapang para panoorin ang pagpapakasal sa iba ng babaeng iniingatan ko, pinapangarap at iniibig ko. Iyon ang dahilan kaya umalis ako. Umalis ako para magparaya. Sino ba ako para pigilan ka kung sa kanya ka naman liligaya? Humalo na ang tubig ng ulan sa mga luhang hindi niya napigilan. Ali, hindi kita iniwan. Umalis ako dahil kailangan. Wala akong intensyong saktan ka. Believe me, I'll do anything to save you from getting hurt. Alam mo ba kung ano ang mas masakit sa akin? Masakit sa akin hanggang ngayon. Kahit ano pang ginawa sa'yo ni Hendrix ay siya pa rin ang hinihintay at minamahal mo. Ako naman tong si Gago, hanggang ngayon ay para ring tangang naghihintay sa'yo. Umaasang lilingon ka rin sa direksyon ko. Hanggang ngayon, ikaw lamang ang iniibig nito. Sabi niya sabay turo sa kanyang dibdib. You're so deep in my heart, so deep and tight, there's no room for anyone else. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Salamat na lamang at naitago iyon ng malakas na ulan. Naiwan si Alyssa na nakatulala, hindi pa rin nababawasan ang labis niyang pagkagulat. Nangihinang napaupo siya sa lupa. Di yata't mahal siya ni Javier. Noon pa, pagmamahal na higit pa sa kaibigan at nasaktan niya ito ng lubos. Wala siyang kaalam-alam na siya ang dahilan ng malaking sugat sa puso nito. Napakatanga at napakabulag niya dahil hindi niya nabasa ang kahulugan ng mga kilos nito. Bakit hindi man lang niya ito nahalata?